Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 27, 2026, 1:34 a.m. So nag-record na lang po tayo at gusto po natin pag-usapan, mga ka-clear, itong si Senator Robin Padilla. Parang every time na magsasalita at magtatanong itong si Senator Robin Padilla, parang si Senator Amy Marcos, alam mo kung saan ang gawin. Alam mo kung saan ang gustong papuntahan, 'di ba? Or patungkulan. Dito mga ka-clear, medyo kakaiba talaga yung kanyang gustong gawing pag-aanalisa. Okay? Kasi ginamit niya pa talaga yung mga bayani. Ginamit niya yung mga bayani dahil sa mga ginagamit itong pseudonym. 'Di ba? Yung mga bayani katulad nila Rizal, Marcelo H. Del Pilar, yung mga bayani na manunulat na lumalaban, no, sa pang-aabuso ng mga Kastila noon. Okay? So itong mga bayani na ito ay kinumpara niya sa mga pangalan na nasa acknowledgement receipt, hindi pa official receipt ng Office of the Vice President. Tignan niyo kung paano niya ikinumpara. Kumbaga, sa isip ba ni Senator Robin Padilla, yung ginawa ng mga bayani natin, kung paano nila nagsakripisyo, buhay, dugot pawis ang inilaan para ipaglaban ang karapatan ng mga kababayan natin. Kasi itong mga kakli, itong mga bayani natin, sabihin natin talaga, halos sila may kaya. Lalo yung mga manunulat, na nakapag-aral sa Espanya, nakapag-aral sa kolehiyo. Iba yung estado nila as compared sa tinatawag nila ng mga Pilipino na walang kakayanan na mag-aral. Kung tawagin nga noon ng mga Kastila ay Indio. At yun ang pinapangalagaan ng mga bayani natin. Ilan lamang yung mga Pilipino na yan na kumbaga nasa laylayan ng lipunan. Yan ang pinaglalaban ng mga bayani natin noon. Pero ikumpara ni Senator Robin Padilla kanino doon kay Marites, or rather Mary Grace Piatos, kay Chippy, kay Nova Santos, kay Pagong, kay Belat. Nako, mga clear, nakita nyo naman yung iba mga pangalan dito ang sasagwa. Ha? Tingnan natin mga clear, tingnan ko lang Kasi, ang hirap banggitin ng mga di umanong recipients ng OVP. Mga malalaswang, mga pangalan ang nakalagay sa mga resibo. Diba? Marami, ang dami. Okay, mga klip, pakita ko dito niya kinumpara tong mga heroes natin Alam ko parang wala pa nga dito yung wala pa dito yung medyo as in marami talaga. Kumbaga sa pelikula triple X Diyan, dito niya kinumpara ang ating mga bayanin tulad nila Rizal nila Marcelo H. Del Pilar. Marami po kasi yung mga manunulat. Okay. So dito po niya kinumpara kay Mary Grace Piatos, kay Pia Piatos Lim, kay Renan Piatos, kay Chippy McDonald, kay Jay Camote at Miggy Mango, kay Miko Harina, Patty Ting, Ralph Joseph Bacon, Amoy Liu, Fernan Amoy, at Jogli Asim. Xiaomi 8. Okay, ito puro Dodong. Yan, marami pa, marami. Actually may mga malalaswa talaga na mga pangalan. Okay? Yan, no, di ba? Sila Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, si Shane Ngit-Ngit, si Fronio Balsac, Susino P. Belat. Meron pa, actually, meron pa. Saan ba yan? Wait lang
Iniisip ko nga kung totoo ba ang ginamit yun, eh, mukhang nagba-viral na yun yung mga ginamit, eh. Ha? Oh. May Alejandro Piquit, may Andy Lim. Yan, ang mga pangalan na ginamit, mga kaklit. At hindi biro ang amount ng mga kinita nito mga pangalan na to. Oh, ito pa mga kaklit, oh. May Hanilet Camille C. Yan, oh. May Clarice Hontiveros pa, may John Lapid. Oh, may Contis pa. Di ba? Oh, may Christine Applegate Estrada. Okay? Kailangan pa. Meron pa dito eh. So, just imagine mga ka-clear. The likes of Senator Robin Padilla na ipinagmamalaking siya ay makabayan. Makabayan pero mas ninais niyang ikumpara ang mga yan, yung mga tumanggap na malaking pera na confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa mga heroes natin, sa mga bayani natin na ang nais lamang ay ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Noong nasasako pa tayo ng mga Kastila. Alam niyo, sabi ko nga lagi kong binabanggit kapag nagkakaroon kami ng MIL sa mga estudyante. Kung nabasa niyo po yung Noli Me Tangere at saka yung L. Filibusterismo, hindi nakakapagtaka na si Jose Rizal ay talagang naging bayani ng Pilipinas. Dahil hanggang sa ngayon, yung kwento doon sa Noli at saka sa L. Fili, mararamdaman mo kung paano ba inapi ang mga Pilipino nung nasasako pa tayo ng ibang bansa. Pero sila, kahit meron silang talino, meron silang yaman, di nila inalintana. Di sila nagpayaman. Di sila nagnakaw. Sila ang gumagawa ng paraan upang mamulat yung iba nating mga kababayan sa katotohanan. Tapos ikukumpara ni Senator Robin Padilla dito na hanggang ngayon ay hindi mo alam kung totoong mga tao. Senador yan. Makabayan. Andres Bonifacio daw natin. Diba? Okay, pakinggan muna natin mga ka-clear ha. Pakinggan natin. Kung paano niya to na-bring up. Okay? Alias o hindi, parang mga confidential activities on the ground, sir. Hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that confidential activities are considered to be sensitive. And there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir. Pero mga kakli, tandaan natin, hindi pwedeng lahat yan alias. At kung totoong aliases siya, dapat nakalagay doon sa resibo, alias. Also known as, pwede. Para pag hinanap ng ICFAO o ng COA, ang totoo patungkol dyan sa mga tao na nasa likod ng resibong yan ay maipapakita ng SDO. Ang problema nito mga ka-clear, mismo yung SDO na dapat na magdi-disperse ng pondo, diretso. Diba? It's either SDO or head of agency. Diba? Kaya lang kasi dito lumalabas mga ka-clear. Ang kumakatawan sa head of agency, hindi naman si SDO eh. Kasi hindi naman niya kilala yung pinagbigyan ng pera. Binigyan niya yung bulto, yung buong pera kay Lachica sa utos ni VP Sara. At yun naman ay inamin na ng dalawa ni Gina Acosta at saka ni Limuel Ortonio. So lumalabas dito na itong si Lachica ay siyang kinatawan ni head of agency, ni Vice President.
So lahat ng ginastos, lahat ng inilabas na pera ni La Chica, ang kumakatawan dyan ay ang Vice Presidente. Di ba? So, hindi pwede na hindi alam ng SDO kung sinong pinagbigyan. Paano niyang i-report iyan sa COA? Ni hindi niya alam kung yung binabanggit nyo na pangalan ay totoo bang tao o multo lang. Kilala naman ng mga Duterte, mga kaklira, sa mga ghost projects, ghost students, ghost employees, ghost food packs, lahat halos ghost. So paano nyo masasabi na yung pangalan na yan na hindi nyo alam kung totoong tao o hindi o ghost lang? Diba? Paano natin malalaman kung totoo may nangyari dyan, informer yan or informant yan? Tumira ba yan sa safe house? Saan ginamit yung safe house? Bakit kailangan may safe house? Kung yung pera na confidential funds ay ginamit lamang halos sa mga activities ng Vice Presidente para siya bantayan. Makailang beses na nating sinabi ito, mga ka-clear, na okay, yung pondo na confidential, confidential funds, actually, hindi siya kailangan ng OVP. Unang-una, ilan ba ang kanyang miyembro ng VP-SPG? Pangalawa, protected siya ng AFP at PNP sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon bago siya lumakad. Kaya mga ka-clear, tulad dito si Senator Robin Padilla, ikukumpara sa mga heroes. Ito mga taong hindi mo alam ang existence at yung iba ang babastos ng pangalan, ikukumpara mo sa mga aliases ng ating mga bayani. Of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Maraming salamat po. Ibig sabihin nito, isa ang pwede nating makuha sa sagot nito. Very safe. Ayaw niyang ilaglag si VP Sara. Ayaw din naman niyang aminin ng buong buo. Pero isa ang nakita natin dito, mga ka-clear. Di sila marunong mag-liquidate ng confidential funds. Ang tanong, matagal na siya na parte ng grupo ni VP Sara. Doon na nga niya nakilala sa Davao, sa Sanggunian, itong si Gina Acosta. At sila rin ang humawak ng confidential funds ni VP Sara. Dahil si Gina Acosta ay naka-assign din as SDO sa Davao City. Pero sa tinagal-tagal nila ng paghawak ng confidential funds, ibig sabihin, hindi sila natutong mag-liquidate. Ang tanong, sa 6 na taon na naging mayor siya, paano itong niliquidate? Ba't hindi ito napansin nung ahensya kung saan ito pinareceive? Hindi ba tinignan dahil anak siya ni Pangulong Duterte? Kaya hanggang ngayon, hindi nila alam paano mag-liquidate. Hindi nila alam kung ano ba ang payment for the rewards. Hindi nila alam kung paano ba ang payment for the information. Hindi nila alam i-distinguish. So, ang tanong, yung bang confidential funds ngayon at pati yung confidential funds nung mayor siya, naabuso ba? Mas malaki yung confidential funds noon. Di ba? Sige, tuloy tayo. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang,
Taga-Ilog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito? Palagay po ninyo. Okay, tingnan natin mga kaklira. Ito yung iba. Yun. Okay. May propaganda movement kasi noon. Reformist sila. Kasi si Jose Rizal, hindi siya fan, no? Hindi niya nais ang revolution. Kasi alam niya na walang kakayanan ang mga Pilipino noon kung lakas at lakas lang ang pag-uusapan. Diba? Bakit? Pilipino kung lalaban, anong hawak? Tabak. Ba? Wala naman silang armas. So kung labanan lang, hindi magagapi agad ang mga Pilipino. Kaya ang nais niya ay reforma para yung mga kababayan natin, yung sabi nga natin, yung nasa laylayan ng lipunan, gusto nila magkaroon na matuto ito. Sa kwento sa No Limit Hunger, El Philip, yan yung ipinupush nila, yung education. Education lalo-lalo sa mga kabataan. Yan ang pinaglalaban doon. So itong si Jose Rizal ay merong di masalang, laong-laan. Yan. No? Ito na, nakikita nyo naman yung mga meaning. Ayan, si Marcelo H. del Pilar, Plaridel. Si Dolores Manapat, Piping Dilat. Silent but open-eyed. Graciano Lopez Haina, Diego Laura. Mariano Ponce, Tikbalang Ornaning, Kalipulaco. Jose Maria Panganiban, Jomapa. Antonio Luna, taga-Ilog. Juan Luna, Buwan. Okay? Ito naman yung mga revolusyonaryo. Andres Bonifacio, May Pag-asa. Emilio Jacinto, Pingkian. Emilio Aguinaldo, Magdalo. Okay? Gregoria de Jesus, Lakambini. Apolinario Mabini, Paralitiko. Okay? The Sublime. Alam niyo naman, The Sublime Paralytic yan, di ba? Meron siyang kapansanan. Polio. Polio siya, no? So, yan mga ka-clear. Pero anong context nito? Di ba? Ang mga to, ginamit ang pangalan dahil sila ay nagsusulat upang i-open ang mind ng mga Pilipino. Di ba? Kumbaga yung sinusulat nila ay definitely tungkol sa mga ginagawa na kaapihan o pang-aabuso noon sa ating mga kababayan. Nagtatago sila dyan kasi, syempre, mahuhuli sila. Hindi sila nagtatago dahil meron silang tinatagong confidential funds. Nagtatago sila para mapagpatuloy nila ang kanilang mga ginagawa para sa bayan. Hindi para ipagpatuloy yung pagtago ng confidential funds para sa sariling bulsa. Di ba? Ngayon, di natin alam kung itong mga taong ito doon sa resibo ng OVP, totoong tao. Dahil wala rin naman sila maipakitang mga anumang transaksyon, negosasyon, operasyon na maaaring nakipag-ugnayan sa mga AFP, PNP. May nahuli ba sila? Di ba? Yun yung point. Siyempre, lalo na yung mga revolusyonaryo, hindi sila dapat makita or mahuli. Nakita nyo naman kung ano nangyari kay Rizal. Nung pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsusulat para mabuksan ang isipan ng tao. Tapos, itong mga to na nakipaglaban para sa ating mga kababayan ay gustong ikumpara ni Senator Robin Padilla doon sa mga tumanggap ng milyong-milyong piso. Diba? Tumanggap ng pera, pambili daw ng medicine. Yung medicine, wala rin namang resibo. So, anong purpose ni Senator Robin Padilla na ikumpara yung magigiting nating mga bayani sa mga taong hindi niya alam kung nag-i-exist?
at sa mga itong mga beneficiaries ng milyong-milyong peso mula sa OVP. 'Di ba? Parang nakakainsulto naman doon sa mga bayani natin na binuwis talaga yung buhay, pawis, pagod, lahat para ipaglaban yung bayan. Hindi para nakawa ng bayan. Although wala tayong pagbintang dito mga kripa, kaya lang ang layo kasi ng comparison. 'Di ba? Hindi natin malaman bakit yun yung naisip ni Senator Robin Padilla. Ikukumpara niya ito mga aliases na to, 'di ba? Nagawa-gawa ng OVP ang tanong. Ang tanong, Senator Robin, alam mo ba na nameke na ng resibo yan, OVP, or rather DepEd, syempre sa pangunguna rin ni VP Sara. Nameke na yan. Ginamit ang certificate para palagpasin or para to cover up yung 15 million na nawawala. At sino nagtrabaho niyan? Si Michael Powa at saka si Mempin na tao ni VP Sara. So tapos ikukumpara mo yung mga tunay ang pagmamahal sa bayan dito kila Marites Piatos, kila Belat, kila Andy Lim. Diba? Saan ka ba kumukuha ng pag-aanalisa at ng theory na pati mga aliases na ginamit ng mga writers dati or mga revolutionaries? Diba? Gagamitin mong example para lang ma-justify mo yung mga pangalang mga kakaibang pangalan dito sa mga resibong hindi pa napapatunayan kung totoong nagbayad o hindi. Diba? O, sige, tuloy tayo. Ang alias po, anong kahalagaan? First, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So, Tignan mo, teka lang, Senator Robin, di ba, yung mga Chinese na nameke ng birth certificate, meron silang alias na ginamit. Nagtago sila sa pangalan ng alias nila. Iniba yung pangalan. Ayun, nakalusot sa birth certificate. Nakapagpatayo ng pogo, nakapagtrabaho dito. Di ba? Tama naman depende sa paggamit ng alias. Yung bayani natin, ang purpose nila, di sila agad mahuli dahil meron silang ginagawa para sa bayan. Kasi pag nahuli ka, ang kasasapitan mo ay katulad ng ginawa kay Jose Rizal. Parusa. Bitay. Diba? Firing squad. Yun. Ngayon, dito sa aliases ng OVP, sige nga, anong purpose dito? Diba? Para sabihin na itong mga taong to ay binigyan ng pera. Ngayon, tatanungin, ano naging transaksyon ito? Bakit kayo binigyan ng information? Para saan? When in fact, ang nakalagay sa mga ibang mga resibo, para bantayan si VP sa Mandaluyong, sa Christmas party, lahat ng events, pati sa mall, profiling daw. Tignan nyo nga mga kakli. Di ba? Sa totoo lang, di nga nila kailangan yung pera na yung confidential funds to protect VP Sara. Senator Robby, ang purpose ng paggastos ni VP Sara ng confidential funds para siya protektahan. Hindi naman para protektahan yung DepEd. Hindi naman para protektahan ng lahat ng schools. Protektahan yung sarili niya. Kasi wala siyang ibang makuhang operasyon. Dahil wala silang makuhang operasyon at kailangan nilang gastusin yung pera, kailangan na lang lahat ng kanilang events ilista diyan sa liquidation report. Na kung tutusin, di mo nga kailangan gastusin yung confidential funds na yan. Di mo kailangan confidential funds. Kasi nga, meron ka ng sariling DPSPG na nagpoprotekta sa'yo plus the information given by the AFP and PNP. So for what yan? Hindi yan binigay or hindi kinuha ni VP Sara para tugunan ang problema sa schools.
or problema ng bansa tungkol sa terorismo, hindi. Para protektahan siya sa lahat ng lakad niya. So, naniniwala ako, personally, na hindi na ito ginastos. Wala silang binigyan ng ganyan. Sa akin to. Bakit? Di nga kasi nila kailangan magbayad ng impormasyon. Kasi binibigay yan ng AFP at PNP. At ng local government unit kung saan siya pupunta. Kung invited siya ng local, pamahalaang lungsod nila or local na pamahalaan, magpo-provide sila ng security kay VP Sara. Bakit? Sila nag-invite. Di ba? Nakita mo ba mga kakli yung isang TikTok ba yung kung saan sobrang ginugwardyahan si VP Sara? Ha? Teka lang ha. Kahit na hindi nilalapitan, todo ang pagkordon, di ba? Ng security niya. So, wala pa siyang confidential funds dun, mga kakli. Wala na yun. Wala nang confidential funds yun. Saan ba yan? Ito, mga klira. Pakita ko. Ito ba yan? Saan ba ito? Wait ha. Ito. Tingnan nyo to. 2025 to ha. Wala itong confidential funds ha. Yan o. Yan, August 19, 2025. Wala itong confidential funds ha. Yes. So parang parang From Brill. insider from Brill. Si Bril Montalvo po. So kumbaga, parang Eh. kasi sa mga reaction po ng mga nagpapakalat ng video Oo. na napakarami daw bodyguard. Totoo, ang dami nga naman talaga. Oh. Mas marami pa dun sa talagang dumalo. Mm-mm. Di ba? Mas marami pa yung bodyguard kaysa dumalo sa Kuwait, mga kaklir. Tingnan nyo nga. Provide po talaga ng security. Okay. So, viral po yan. So, siyempre, na-Alaska po ang vice-presidente ng dahil. Samantala, mga kaklir, ang Pangulo, makita mo, hindi yan nagpapapayong. Siya mismo nagpapayong sa sarili niya. Alam mo yun? So, ngayon, okay, balik tayo ngayon kay Senator Robin Padilla. Ginigit niya talaga. Tingin ko gusto niya ipakita sa lahat ng mga kababayan natin na normal ang paggamit ng alias. Kasi pati mga bayani gumagamit ng alias. Kaya lang mali yung comparison. Iba yung purpose ba't gumamit ng alias yung mga bayani natin. At iba rin yung purpose kung bakit hindi totoong pangalan ang ginamit sa resibo. Pwedeng because hindi talaga sila nag-exist. Kasi nabulsa yung pera. At kailangan nila mag-invento ng pangalan. At kung alias yan dapat, doon pa lang sa start, nilagay na yan na alias. Ang tanong, nandoon ba sa kanilang answer na yung pangalan na yan ay alias? So it's not completely prohibited provided they also provide the real. Apo, the real name. pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig niyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang Ako kung ako yan, sabi ko ton, not related. Hindi naman niya ako makukuha ng sagot eh. I believe that it's not related. They are not comparable. Di ba? Hindi sila comparable. Di ba? Hindi pwedeng silang pagkumparahin. Ang layo ng purpose. Di ba? Hindi comparable eh. Hindi sila pareho, hindi sila same level. Di ba? Hindi sila similar situation. Wala sila sa similar situation. Yung isa nagtatago para di malaman kung nakupit yung pera o hindi. Samantalang yung mga heroes natin, may mga aliases, di ba? Kasi, kailangan nilang itago yung kanilang pagkakakilanlan para maipagpatuloy pa nila yung kanilang laban para sa taong bayan. Di ba? Pero ang tanong, bakit yan mo kinumpara? Di ba? Sige, tuloy tayo. Talagang nag-ano pa siya eh.
Mamalaki pa siya. po niyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it Magmula I've po, already heard. magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo? Yes, Your Honor. See, But the see? circumstances then, So we're talking of katipunan para sa bayan. Hindi sila nagtatago para tumanggap ng confidential funds at hindi sila kilalanin para hindi sila masama sa pag-iimbestiga. Yun. were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were Wala under po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, meron See? May gera ba tayo? Under tayo ng Spanish government at that time. Senator Robin Padilla. Diba? Ngayon sabihin natin, meron tayong war? Wala tayong war. Wala tayong dinideklarang war. Pero kinakalaban natin ang aggression ng terorista. At kung mga komunistang umaabuso para ipataob ang gobyerno. Iba yun. Diba? So ngayon, dahil kailangan ma-justify ni VP Sara through you na yung mga ilices na yan ay normal yan kasi pati mga heroes natin ay gumagamit ng ilices. Paano siya makukumparang pareho? Diba? mga alias. Meron pong kakobra, kaagila, kalawin, katigre, kakapre, kasirena, kaadobo, kasinigang, kapansit, katinola, kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo. Strictly Lahat po speaking, yan sir, ginagamit iba po alias. yung internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. See? Mga clear. Siyempre, di ba? Itong iba yung war, iba yung na-invade tayo, iba yung invasion, iba yung na-occupy tayo ng ibang bansa. Iba yung internal. Di ba? Ibig sabihin, sige. Kung itutuloy mo yan. Tanong, paano mo mapaprove, Senator Robin, na yan taong yan ay totoong tao? So, ibig mo sabihin, kahit gumawa ng peking pangalan, tapos gagasusan, tapos na tayo doon? Okay na tayo doon? Paano namin mapuprove na naging hero yung mga Marites or Marigris Piatos na yan? Paano namin malalaman? Informant yan. Paano namin malalaman na yung binigay ng pera na yan, 85,000 pesos, binili ng gamot? Walang resibo eh. Diba? Samantalang yung mga heroes natin noon, mga klim, may alias man yan. Kita mo sa write-up nila, sa mga articles nila, sa mga sinusulat nila. May result. Kaya nga sila nakilala, may result. Sila Mary Grace Piatos. Yung safe house, tumira sila doon? Yung mga tables, nasa na? Diba? Nasa na? So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po niyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos, confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan. Layo talaga ng comparison nito, mga kaklit. Ito, nakita mo, totoong may tao behind that alias. Diba? Dimasa lang, Jose Rizal, Plaridel, Marcelo Del Pilar, Marcelo H. Del Pilar. May tao sa likod. Itong sila Mary Grace Piatos. Mga kaklit, kung ganito mangyayari sa atin at hindi susunod sa Joint Memorandum Circular 2015-01, ang pera ng confidential funds at intel funds, maaabuso yan. Kung ganito ang pag-iisip na gagamitin natin lagi at pagtatanggol ni Senator Robin Padilla sa mga gitong klase na mga resibo, tapos aayaw-ayaw sila sa korupsyon, tapos ngayon tinitignan natin at dapat mapanagot ang mga di umanong nagnanakaw ng pondo. Hinaharang naman. Diba?
yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly One last na lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwede the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution If I may, na Your may Honor, mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nung nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not... Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I See? So, ibig mo sabihin, si Ninoy, kumukuha ng pera na hindi nire-report? Nang ganun-ganun na lang? So, ginamit niya ba yung kanyang Marshal, ano yun? Marshal Bonifacio para makakuha ng confidential funds? Ang layo, di ba? Ang layo ng comparison. Di ba? Heroes compare sa magkakasabwat di umano sa paglustay ng confidential funds. Ang layo po ng comparison. Di ba? Ang layo po. So, yan lang muna po tayo, no? Kasi meron pa po tayong topic, patungkol kay Marshal Bonifacio. Pero sige, tignan ko na rin po. Medyo mahaba na tayo dito. Mamaya pakinggan po natin yung sinabi ni Senator Bam Aquino kasi bumuelta po rito si Senator Bam Aquino sa ginawa po ni Senator Robin Padilla. Okay? See you in a while, mga klip. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.